Kamusta mga kapatid at welcome back sa ating araw-araw na pagpapala. Ako po si Joshua Sebastian. Meron po akong importanteng sasabihin sa inyo ngayon. Jesus loves you. Ganda, no? Alam nyo, mahal ka ni Jesus. Sabi mo nga, kung may katabi ka, sabi mo, mahal ka pala ni Jesus. Kasi ngayong araw na to, ang ganda ng pag-uusapan natin. Dahil mahal ka nga ni Jesus at mahal din ako ni Jesus, malalaman natin kung bakit. Gusto niyo bang malaman yan? Kung bakit tayo mahal ni Jesus at kung ano yung ginawa niya para maayos ang buhay mo ngayon. Makikita po natin ito sa John 3:16. Napaka-pamilyar ng memory verse na to. Ito po siguro yung mga unang memory verse na malalaman mo pagka na-discover mo yung Bible. Kaya po maganda, nagbabasa tayo ng Bible para hindi lang ito ang memory verse, marami pa tayong malalaman tungkol kay Jesus at ang kanyang pag-ibig sa atin. Basahin po natin sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Alam niyo po, itong simpleng verse na ito, punong-puno ng pag-ibig. Ang ganda po ng Bible verse na to sa John 3:16. Tatandaan niyo po yun. Sabihin niyo nga, John 3:16. Dito po natin makikita ang pag-ibig ng Diyos sa akin at sa iyo. Dito nga po sa memory verse na to, ay merong tatlong evidence of God's love. Number 1, sa evidence of God's love. For God so loved the world. Wow! Unang-una pa lang, pag-ibig na kagad ang makikita natin, pagmamahal talaga ang Panginoon sa atin. For God so loved the world. Ang ibig sabihin po, He created the world for us to love and enjoy life. Nag-enjoy ba kayo sa buhay nyo ngayon? Opo, marami po tayong pinagdadaanan, maraming problema. Kaya lang po, yung mga problema yan, may mga solusyon naman eh. Kaya ginawa ng Diyos ang mundo para magsaya tayo, ma-enjoy natin tong buhay natin sa mundo. At magmahalan tayo. Ang ganda po. Number 2, He gave His only begotten Son. Wow! Yung number 2 po, paborito ko to kasi giving is loving. Mahirap po magbigay kung walang pag-ibig. Alam mo, ginawa ng ating Diyos, si Lord, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Binigay ng walang kapalit. Libreng-libre ang pag-ibig na binigay sa iyo, kapatid, at sa akin. He gave His only Son. Isa na nga lang yung anak niya, binigay pa niya sa atin, dito sa lupang ito. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin, para tayo maging malaya. Kaya giving is loving. Kaya alam niyo mga kapatid, ang giving is loving, dapat ugali niyo rin yan. Mahilig ka rin magbigay na may kasamang pag-ibig. Huwag mong pipilitin, kung hindi mo kaya ibigay, huwag mong ibigay. Pero pag nagbigay ka, kailangan buong puso, parang ginawa ni Jesus. Si Jesus, nung namatay siya, buong puso niyang binigay ang kanyang pag-ibig sa atin at sa iyo. Number 3, believe in Him, you will not perish. Wow, guys! Ang ganda ng number 3. Maniwala ka sa Diyos at hindi ka mamamatay. Ang ibig po sabihin nito, kailangan maligtas ka, kapatid. Ang unang-una mong gagawin ay maniwala. Believe in Him and you will not perish. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ang gusto lang niya, maniwala ka sa mga milagrong ginawa niya dito sa mundo. Ang pag-ibig niyang pinakita sa krus ng Kalbaryo. Maniwala ka na mahal ka ng Diyos. Kapatid, Jesus loves you. Believe in Him and you will not perish. Kaya kapatid, huwag ka mag-aalala kung ano man yung nangyari sa buhay mo. Dahil hindi pa huli ang lahat. Kung akala mo wala ng solusyon, merong isang solusyon sa buhay natin. At yan ang pag-ibig ng Diyos.
Sinabi nga po sa 1 John 3:16 hanggang 18, "This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us." Ganda. "And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters." Ibig sabihin, kung ang Panginoon, pinadala niya yung kanyang anak na si Jesus para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para sa atin, pag-ibig yung kapatid. Kaya itong pag-ibig na to, gagayahin natin. I-share natin yung pag-ibig natin sa mga kapatid natin, sa pamilya natin, sa mga kakilala natin. Let's share the love of Jesus. Verse 17, "If anyone has material possession and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person?" Kaya kailangan, kapatid, mapagbigay tayo. Pero syempre sa maayos na paraan. At hindi ka napipilitan. Kasi ang Diyos, nung pinadala niya si Jesus, hindi siya napilitan. Talagang binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo at sa akin. Yun ang pagmamahal. Verse 18, "Dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth." Huwag lang tayo puro salita, kapatid. Pag sinabi mo, "I love you," may pag-ibig talagang kasama yun na hindi napipilitan. Inuulit ko po. Dahil ang pag-ibig ay walang pilit na kasama. God is love. So love is God. Kaya po, pag umiibig ka sa isang tao, may katotohanan ito sa puso ninyo. Hindi pwedeng napipilitan ng pag-ibig. Pag napilitan ng pag-ibig, ipit ang tawag doon. Kaya napakabait ni Jesus. Sa krus ng Kalbaryo, nung pinakita niya sa atin, namatay siya para sa iyo at sa akin. Nagkakasala tayo ngayon. Pero alam nyo, pwede tayong humingi ng tawad anumang oras. Basta sincere ang puso ninyo. At pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, huwag mo nang ulitin yung pinagagawa mo, kapatid. Dikit lang kay Jesus. Pag-aralan natin kung ano yung pinagagawa niya dito sa mundo. Mga magagandang gawain niya sa mundo. Pag-aralan natin at gayahin natin yung napakalaking pag-ibig na ipinakita niya sa iyo at sa akin. Ngayong oras na to, mananalangin tayo. Maari ho ba, kung first time niyo pong manalangin ng panalangin na ito, sundan niyo po ako. Sabihin niyo po, "Dear Lord Jesus, I know that I am a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe you died for my sins and rose from the dead. I turn from my sins and invite you to come into my heart and life. I want to trust and follow you as my Lord and Savior. Amen." Kung pinanalangin niyo yung panalangin na ito, congratulations, kapatid. Isa ka ng anak ng Diyos. Pag-aralan mo ang pag-ibig ng Diyos na binigay niya sa atin dito sa lupa. Hanggang magkita-kita tayo sa langit. Ganon kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pwede ho ba sabihin niyo, "I love you, Lord. I love my family. Thank you for my life. And thank you, Jesus, for giving us the best day ever. In Jesus' name we pray. Amen." Hanggang sa muli po, God bless you and praise the Lord.